Iba't ibang panregalo ang mabibili sa Noel Bazaar sa Parañaque. Kaya sugod na roon dahil maliban sa enjoy ang shopping, makakatulong ka pa. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Bukas na po ang Noel Bazaar dito sa Okada sa Parañaque para sa ating taunang tradisyon ng shopping at charity. Sa pangunguna ng GMA Kapuso Foundation at partners nito, binuksan na ang Noel Bazaar para sa mas espesyal at napapanahong misyon. Ang sunod-sunod na bagyo ay nag-iwan at mag-iiwan ng napakaraming nasalanta na mangangailangan ng tulong. At ang bawat pinagbentahan sa Noel Bazaar ay mapupunta sa beneficiaries ng Kapuso Foundation. Nung mga nakaraang taon, nagkakataon din na may mga bagyong sumalanta sa bayan at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa Noel Bazaar because this is the time that we really need the support of all our kababayan so that we can help out those who are badly hit by the typhoons. Napakarami pong gift ideas sa Noel Bazaar mula sa mga accessories, apparel for all ages, mga gamit pang bahay o kusina, mga maleta nga meron. Mas mainam na yung maaga kaysa late. Gaano kahaba ang iyong gift list? Ay, marami. Yes. Marami kasi marami tayong tinutulungan. Yes, family. Yes. Pati sa church. Yung gift, wala namang price yan eh. Actually, it should come from the heart, kumbaga. Pero siguro kung tatanungin sa presyo, siguro dapat meron kang at least 5,000. Kailangan nagagamit nila sa pang-araw-araw nila. Siguro po i-base po natin sa personality niya. Kung i-base natin siya sa personality, mas mahanap natin yung tamang gift para sa kanya. Hanggang 11 PM po itong Noel Bazaar dito sa Okada na magtatagal naman ho hanggang sa Linggo. Tapos change venue ho tayo sa World Trade Center naman sa Pasay na magtatagal naman ho from November 22 to December 1. Tapos on to our last location sa Philinvest Tent sa Alabang na magtatagal naman po from December 12 to 15. Live mula ho dito sa Okada, Parañaque para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. The Hello Love Again fever is on dahil in just 2 days, kumita na ng 155 million pesos ang pelikula dahil sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakakapanood, showing na yan in more than 600 cinemas sa Pilipinas at soon sa 400 cinemas naman abroad. Good news sa Global Pinoys Abroad dahil simula November 15, mapapanood na rin ang love story ni Joy at Ethan sa Amerika, Canada, Guam at Saipan. Panalong-panalo para sa mga Pinoy ang prelims performance ni Miss Universe Philippines Bet Chelsea Manalo. All eyes on Chelsea pagdating sa kanyang national costume na nagbigay pugay sa religion sa Pilipinas. Looking like a princess din si Chelsea sa kanyang blue evening gown. It's time to give back to Mother Earth by tree planting. Ang Sparkle Stars na climate warriors din, game na nag-tree planting sa La Mesa Dam sa Quezon City. Ang activity na yan bahagi ng partnership ng GMA Network at Nestle. Mga kapuso natin dyan, in your own little way, sana po gumawa din po kayo ng something for the environment. Kasi sa labas lang ng even reusing your plastic usage para po makahelp din po kayo sa bahay niyo po mismo, kaya niyo po gawin niya. Ang kahalagahan po ng pagtatanim ng puno ay ito po ay nakakatulong sa pag-stop po ng soil erosion, lalo na po na madami pong bagyo ang dumadating. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Abot langit ang pagtataka ng mga kapuso natin sa Kabikulan. Nang kahapon ng umaga, ito ang bumungad sa kanila. Kalangitang pulang-pula. Paniniwala ng iba, isa raw itong masamang pangitain. Pero may dapat nga ba tayong kabahala? Ayon sa Pag-asa, ang pagpura ng kalangitan, hindi ba ituturing na rare phenomenon? Ibig sabihin, normal lang na nangyayari ito. Ito'y dahil sa pagkalat o pag-scatter ng liwanag ng araw habang lumulubog o sumisikat ito. Ito ang tinatawag na Rayleigh scattering. May ilan naman na inuugday ang pagpura ng langit sa paparating na malakas na ulan. Bagay na inaasahan sa Bicol lalo't isa ang rehiyon sa madadaanan ng Bagyong Pepito. Pero ayon sa Pag-asa, wala pang pag-aaral na makakapagpatunay dito. Gayunpaman, mag-ingat at maghanda pa rin dahil may kalakasan ang inaasahan nating bagyo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nagpatupad na ng force evacuation sa Daet, Camarines Norte bilang paghahanda sa Bagyong Pepito. Nagtaas na rin ang storm surge warning na pwedeng umabot hanggang 3 metro ang taas. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, narito nga ako ngayon sa Bagasbas Elementary School dito sa Daet, Camarines Norte. At makikita nyo, dito po sa aking likuran ay meron na pong mga evacuees. Dahil po kanina ay nagpatupad ng force evacuation doon sa mga baybayin o yung malapit sa coastal areas. At ito nga po yung mga barangay Bagasbas, Gubat, San Isidro, Mambalite at Awitan na pawang mga coastal areas. As of 2 p.m. Emil, ay 80 families ang nasa eskwelahan na ito. Ayon po sa Daet MDRRMO, may storm surge warning po na 2 to 3 meters sa susunod na 48 hours kaya nagpapatupad sila ng forced evacuation. Yun nga lang, Emil, ay inabot na ng gabi kaya daw ipagpapatuloy ito bukas dahil batid daw nila na meron pa ring mga tao na nanatili doon sa mga bahay nila na malapit sa baybayin. At sa ngayon, Emil, ay wala pa kaming nararamdaman dito na pag-ulan. Pero pinaghahandaan po ng local government yung pag-ulan bukas at maaari daw po yan na magpatuloy, tuloy-tuloy hanggang linggo na po. At yan po ay pinaghahandaan din, magpreposition daw sila, Emil, ng mga tao sa certain areas para nga po kung sakaling merong mga lugar na ma-isolate, meron na silang mga tauhan doon. So yan muna, Emil, ang pinakahuling ulat mula dito sa Daet. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kung may 12 days of Christmas, may 12 scams of Christmas din o mga uri ng panlolokong inaasahang magiging talamak ngayong Kapaskuhan. Kaya may tips laban dyan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alamin sa pagtutok ni John Consulta. Doble dagok ang pinagdadaan ng sakit ngayon ng OFW na si MJ, hindi niya tunay na pangalan. Naputulan siya ng kamay sa isang aksidente sa kanyang trabaho sa Taiwan. Nahack at natangayan pa umano siya ng 270,000 pesos sa bank account, pera na ibibigay niya dapat sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Wala akong natanggap na OTP or email na nanggaling sa bangko, sir, that time. Mahirap. Mabigat na mahirap na tanggapin ba yung nangyari, sir, na yung payment sa akin sa injuries ko at yung inaasa ng pamilya ko na pang-suporta sa kanila bigla na lang nawala at ninakaw. Ang malagim na nangyari kay MJ, isa sa mga halimbawa ng itinuturing na 12 scams of Christmas o mga krimeng inaasahang tataas ang bilang lalo ngayong magpapasko. Kabilang dyan ang mga fake online charity, pati yung mga link sa email at text na kukuha sa impormasyon nyo para mang-scam. Meron din mga faking delivery kahit wala kang in-order, fake na tech support, mga fake na kamag-anak umano, scam sa online shopping, love scam na tumatarget sa malalamig ang Pasko, fake na alok na trabaho, travel scam, mga nagpapaawa, nananakot na may nilabag kayo, o mga patalastas online na too good to be true. Para labanan at hindi mabiktima ng mga yan, nagsulong ng 8 paraan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya.
Una, tumawag sa DICT Hotline 1326 o magpunta sa e-report ng eGov Super App ng DICT kung mabiktima ng scam. Kung may bibilhin naman online, alamin kung merong National Privacy Commission seal ang kausap na merchant. Para makaiwas naman sa investment scam, pwedeng i-check sa SEC app kung merong secondary license ang kumpanya kung saan ninyo balak mamuhunan. Malaking tulong din ang pag-download ng isang libreng digital app na magbibigay babala kung ang numerong tumatawag, nag-text o isang website ay scammer. Pwede po kayong mag-copy-paste dyan ng URL. Sasabihin po sa inyo ni Whoscall, safe link po ba ito, malicious link, or dangerous link po yon. Malaking tulong din ang bagong pasang batas na RA 11967 o Internet Transaction Act para magkaroon ng dagdag na ngipin ang batas kontra online scams. Sa huli, importanteng masunod ang 4 na contra-scam attitudes. Magdamot kasi ang mga ninanakaw po sa atin ay mga personal information. Number 2, magduda. Yung pinaka-importante for me sa akin itong mang-snub. Kasi yung tinuturo natin sa mga anak natin, hindi ba? Don't talk to strangers. Pero tayo, sa internet, sa social media, lagi nating ini-engage yung mga hindi natin kakilala. At syempre yung magsumbong. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi lang isa kundi 2 beses umanong nanakawan ng metro ng kuryente ang isang customer ng Meralco. Doble pahirap dahil natatagalan din anya silang makabitan ulit ng kontador. Dumulog na sila sa inyong Kapuso Action Man. Sa kuha ng CCTV na ipinadala sa inyong Kapuso Action Man, agaw pansin ng rider na ito na huminto sa isang bahagi ng EDSA Panulukan ng Rodriguez Street sa Malibay, Pasay City. Tumungtong siya sa gilid ng poste sa katila may inaabot na metro ng kuryente. Ilang saglit pa, bumaba ang rider, dala na ang isang kontador sabay sibat. Sumbong ni Delia, pinuntiryahan ng rider ang kanilang metro nitong 20 ng Setyembre. Ito na raw ang 2nd beses na manakawan sila ng metro ngayong taon. Ang problema, mas natatagalan daw silang makabitan ng panibagong kontador. Nai-report na raw nila ang insidente sa Pasay City Police Station na nagsasagawa na rin ng kaukulang investigasyon. Parang intentional daw, parang may galit sa amin. Kasi yung amin lang yung pinukuha. Nag-aantay kami ng tawag or text ng Meralco kung kailan talaga kami kakabitan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Kinailangan pa raw nilang magsagawa ng pagsusuri at investigasyon dahil ikalawang pagkakataon ng nanakawan ng metro ang customer. Iniiwasan daw nilang maulit pa ang insidente kaya makalagang mapag-aralan ang lahat ng detalye. Sa ngayon ay nakabitan na ng bagong metro ang bahay. Nagpaalala naman ng Meralco na may kaukulang parusa sa batas ang hindi otorisadong paggalaw o pagnanakaw ng mga metro. Inihikayat nila ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila at sa mga otoridad ang ganitong klase ng insidente. Gusto po kami nagpapasalamat sa inyong tanggapan. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Iginiit ng Defense Department na hindi dapat pakinggan ang pagtutol ng China sa planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Mid-Range Capability Missile. Sabi ng China, posibleng mas makadagdag pa sa tensyon sa rehiyon kung ipapasok ng Pilipinas ang naturang missile. Pero giit ni Defense Secretary Gibo Teodoro, nasa panig ng Pilipinas ang international law. Bago pa man bumili, ay nagpasok na ng ganitong missile ang Amerika sa Pilipinas para sa balikatan exercises nitong Abril. Ayon sa AFP, mas makabubuti sa bansa na manatili yan sa Pilipinas. We cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. Iba talaga ang saya ng Paskong Pilipino na puno ng pasasalamat sa kabila ng mga hinaharap na unos. Damang-dama yan sa pinakabagong Christmas Station ID ng GMA Network.
kung saan nagsama-sama ang Kapuso executives, celebrities at personalities. Ang masayang behind the scenes, panoorin sa Aking Chika. Ganito ang Pasko. Ganito ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Masaya, Pag-ibig natin sa isa't isa. sama-sama, Isa tayo sa puso. nagbibigayan, Pag-ibig ang handog sulian. puno ng pagmamahalan, Umawi tayo. Ganito ang Pasko. at pasasalamat. Ang Paskuhan, mas magmahalan tayo. Ganito ang Paskong Pinoy, natampok sa 2024 GMA Network Christmas Station ID, featuring GMA Network officials, Kapuso celebrities, at personalities mula sa Integrated News at Public Affairs. Ang masayang celebration, pinangunahan ni na GMA Network Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, GMA Network President and CEO Gilberto Duavin Jr., at iba pang Kapuso executives. Present din syempre ang biggest and brightest Kapuso stars sa pangunguna ni na Alden Richards at Kapuso Royal couple Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Aside from family, ito yung madalas talaga natin kasama sa workplace. That's why isa sa mga dapat unang makaselebrate natin at makasama yung ating mga co-workers in the industry. Same with Dong, kaya sa mga ganitong pagkakataon na pinagsasama-sama lahat ng artista, ang saya kasi nakikita-kita lahat. Nagkisaya rin ang mga personalidad mula sa GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Tulad ni na 24 Oras host Mel Chanco at Vicky Morales, pati na si Igan Arnold Clavio at Jessica Soho. Dahil buo ang suporta ng mga Kapuso sa GMA Network sa nakalipas na mahigit 7 dekada, it's time to give back. Sinabayan din ng paghahatid ng tulong ang Paskong Kapuso sa pamamagitan ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang mga palamuting isinabit sa Christmas tree ng Kapuso personalities ay may karampatang donasyon na mapupunta sa ipamimigay na Noche Buena para sa mga bata at kanilang pamilya. At dahil Christmas is just around the corner, ano-ano kaya ang ipinagpapasalamat ng mga Kapuso at Sparkle Stars ngayong Kapaskuhan? We are also very grateful to our home network as well kasi hindi kami pinapabayaan ng GMA. And we're just happy to be where we both are. Marami kaming pinagpapasalamat pero siya naman talaga yung pinaka-pinagpapasalamat ko eh. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sa mga Kapuso natin dyan na naghahanap pa ng mga pang-OOTD ngayong holiday season, pumunta na sa Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Okada, Manila, kung saan ay mabibili ang ilang mga damit ng mga Kapuso celebrities at pati na ng mga damit naming mga 24 oras anchors. Bukas na Noel Bazaar sa Okada, Manila kanina, isa sa mga dinagsa na mga mamimili, ang booth ng GMA Kapuso Foundation na Celebrity Ukay-Ukay. Si Sanya Lopez, na ambassador ng Celebrity Ukay-Ukay ngayon taon, personal na bumisita sa ating booth. Damit ang binibigay ko rin talaga. Basta meron akong may mga gamit din ako dito. Parang isang beses ko lang nagamit. Kung hindi mo naman gagamitin na, ibigay na lang natin. Lalo na para naman ito sa ating mga ibang mga kapusong nangangailangan. Kabilang sa mabibili ang mga damit ng mga kasama ko dito sa 24 oras na sina Emil Sumangil at Pia Arcangel. Pati na ang ilang damit na isinusuot ko dito sa 24 oras. Very simple, no, but elegant. Katunayan, marami sa inyo hanap na gustong-gusto nyo yung mga damit sa 24 oras, hindi ba? O, eto na ngayon ang pagkakataon na ang mga ito ay mapasa inyo. Na siya namang madalas daw bilhin ng ating suki na si Cheryl. I like the dresses and clothes of Tita Mel Chanco. I find it very elegant, and of course it's super cheap, no? So you need to grab this opportunity. I feel inspired, of course, to wear her own clothes. Dumayo naman mula pa Cavite si Pamela
Pangalawang beses daw niyang magpunta sa ating celebrity ukay-ukay. Kasi magaganda yung mga finds dito, tapos mas mura siya, tapos quality pa siya. Dapat ding abangan ang mga jacket ni Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes, na atin namang ipapa-auction. Gaya ng mga nakalipas sa taon, ang kikitain dito ay gagamitin sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Malaking tulong din po ito, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod ang pagpasok at paghagupit ng 6 na bagyo dito sa ating bansa. Kasi we will distribute school supplies next year, and hopefully we raise enough for actual schools. I just received video from Cagayan, ang daming nasira na school. So dapat we should all come together and do our share, kasi sino pa magtutulungan except tayong mga Pilipino. At sa mga nais namang sumuporta sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga Kapuso. 40 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.